Accounting laban sa katotohanan, ang kwento sa likod ng COA report. Kamakailan, naging maingay ang balita na cleared o absuelto na raw si Vice Presidente Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Ang basihan, ang unmodified opinion daw na ibinigay ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President o OVP. Pero bago tayo magdiwang o malito, hihimayin natin ang kwento sa likod ng terminong ito gamit ang isang simpleng paghahambing. Isipin natin na ang COA report ay parang isang notebook ng gastusin. Kapag sinabi ng COA na ang isang ahensya ay may unmodified opinion, ang ibig sabihin lang nito ay ang notebook ay malinis, maayos ang pagkakasulat, balanse ang kwenta, at sumusunod sa tamang format ng paglilista. Sa madaling salita, sinasabi ng COA, maganda ang pagkakaprint nyo ng report, malinaw ang mga numero at madaling basahin. Ngunit dito nagkakaroon ng kalituhan. Ang pagiging maganda ng pagkakasulat sa notebook ay hindi garantiya na ang lahat ng nakasulat doon ay totoo, tama o legal. Dito na pumapasok ang malaking issue sa confidential funds ng OVP. Kahit sabihin nating perfect ang pagkaka-audit sa accounting side, may mga mabibigat na tanong na hindi sakop ng unmodified opinion. Una, ang issue ng karapatan o authority. Parang ganito yan. Maayos ang pagkakalista mo na bumili ka ng mamahaling kotse. Pero ang tanong, binigyan ka ba ng tatay mo ng permiso na galawin ang perang iyon para sa kotse? Sa kaso ng OVP, marami ang nagtatanong kung may legal na basihan ba para bigyan sila ng confidential funds. Dahil sa kasaysayan, ang mga unit lang na may kinalaman sa seguridad gaya ng sundalo at pulis ang dapat na nakatatanggap nito. Pangalawa, ang bilis ng paggastos. Isipin mo, binigyan ka ng 125 million pesos at naubos mo ito sa loob lang ng 11 araw. Sa accounting, ililista mo lang kung saan napunta, pero sa mata ng batas at moralidad, paano posibleng maubos ang ganoong kalaking halaga sa ganoong kaikling panahon? Ang bilis na ito ay hindi nasasagot ng isang simpleng audit opinion. Pangatlo, ang mga misteryosong resibo. Ito ang pinaka-kontrobersyal. Kahit balanse ang numero sa report, lumalabas sa mga investigasyon na ang ilang resibo pinakapangalan sa mga taong tila gawa-gawa lang gaya nina Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's. Sa accounting audit, tinitignan kung may resibo, pero sa legal na investigasyon, tinitignan kung totoo ba ang mga taong pinagbigyan ng pera. Ang unmodified opinion ay hindi nagsasabing totoo ang mga taong ito. Sinasabi lang nito, may papel kayong ipinakita. Kailangang malinaw sa ating lahat, ang COA report ay hindi isang sertipiko ng kawalang sala. Hindi nito sinasabing legal ang pagbibigay ng pera sa OVP. Hindi nito sinasabing nasunod ang konstitusyon. Hindi nito sinasabing walang pananagutan ang Vice Presidente. Ang unmodified opinion ay tungkol lang sa financial presentation. Ibig sabihin, accounting lang ang pinag-uusapan. Hindi ang posibleng pag-abuso sa kapangyarihan o paglabag sa batas. Kahit gaano pa kalinis ang pagkakasulat sa mga libro ng kwenta, hindi nito kayang itago ang katotohanan kung ang pondong galing sa pawis ng bayan ay ginamit sa paraang labag sa batas at malayo sa tunay na serbisyo.